Sabi nila ang sales daw ang pinaka-highest paid profession. At masasabi natin na nasa sales din tayo na pagdating naman sa real estate selling ay talaga naman pong malaki talaga ang kinikita pagdating po sa pagbebenta ng mga property. Pero yun lamang ba ang dahilan bakit magjo-join ang isang real estate agent sa real estate selling? O may mga iba silang naging dahilan bakit sila naging isang real estate agent? At ngayon ay atin pong i-interviewin o tatanungin ang atin pong mga kasamahan na agent sa RRCT Realty para malaman po natin ano ba yung mga reasons nila bakit sila nag-join at naging real estate agent. So samahan niyo po kami at pakinggan po natin ang kanilang mga kasagutan. Ako pala si Froilan Bagay. Dati akong OFW. Nag-abroad ako ng almost more than 10 years. At nagtrabaho din ako bilang salesman sa department store. So bilang isang OFW, napakahirap kasi yung nandun ka pa, kumikita ka ng pera tapos pinapadala mo lang until such time na nakilala ko si Sir Ralph, napanood ko sa YouTube niya, and then yun yung naging turning point ko na sumali kasi na-realize ko gusto kong tulungan yung mga OFW na mai-invest nila yung hard-earned money nila sa magandang magandang paraan kagaya ng pag-invest sa real estate. And at syempre, para na rin ma-fulfill ko yung yung dreams ko na makauwi sa Pilipinas kasi ang hirap talaga ng bilang isang OFW. Kahit na ibibigay ko yung pangangailangan ng family ko pero nandun yung emptiness na yung makasama mo sila. Kaya dun ko talaga yun na yung talagang decision making ko na umuwi ng Pilipinas at mag-focus bilang isang real estate agent. Alright, thank you Froilan sa iyong kasagutan. So nakita natin no, based sa kasagutan ni Froilan na hindi lang naman pera ang dahilan bakit siya nag-real estate. So ang isa sa kanyang main reason din ay yung makasama niya yung family niya, nandito siya sa Pilipinas at magawa niya yung trabaho niya sa pagiging real estate agent pero kasama niya din ang kanyang pamilya. At right now, syempre, susunod po natin ang isa rin pong taga Tarlac, no? Mga kasama po natin na salesperson dito po sa Tarlac na naka-base kay Kuya Joser. Ako po si Joser Shokoda. Ngayon po, nandito na po kami sa Tarlac City. Nagsimula po ako sa real estate since September 2022 kasi naghahanap kami ng pabahay. Nakita namin yung isa sa project ng APCOMS dito sa Tarlac City. Since nung nakakuha kami, nag-offer sa akin yung isa sa sales manager. Sabi, bakit Kuya Joser hindi mo subukan mag-real estate since hindi ka na-employed, sabi niya. Yun, doon po ako nagsimula na nakinig ng mga vlog ni Sir Ralph, yung sa YouTube. Sabi nila, kasi dati parang hearsay lang sa akin na malakas kumita sa real estate. Hanggang sa na-realize ko, totoo nga kasi nung pagdating ng January 2023, may nabenta na ako, tuwan-tuwa na ako. Tapos parang sinwerte pa po nung taon na yun. Napakarami kong nabenta. Sabi nga ni Sir Ralph, ano yan Kuya Joser, hindi yan tsamba, sabi niya. Kaya syempre ngayon nakakatikim na ng konting biyaya at ngayon ko nasasabi na hindi nga siya gaya ng ibang nasa ibang form ng sales. Real estate talaga ang pinakamalaki. Ayoko na magsabi ng figure pero pag gusto ninyong pasukin ng real estate, kailangan talaga pag-aralan lang natin yung ibibenta natin. Yun lang po. Thank you po. Okay, salamat kay Kuya Joser. So siya ay naging real estate agent. Una muna ay naghanap muna sila ng bahay, no? And of course, syempre sa paghanap niya ng bahay, nakita niya rin na talagang meron din palang opportunity sa pagiging real estate agent. At ang susunod naman natin na tatanungin ay bagong-bago lang no na promote din as sales manager. So kaka-promote lang nila recently. Alamin natin sa kanya kung ano ba yung background niya at ano ba yung naging reason niya bakit siya naging nag-real estate. So kay Jace,
Villanueva Bilista. Hello po, magandang araw mga partners. I am Jace Villanueva, Sales Manager ng RRCT Realty. Ano nga ba ang parang nagtulak sa akin upang maging real estate salesperson? Dati akong branch manager, brand ambassador, at nung college days, during high school days, naglalako ako ng suman kakanin. So basically, pang sales talaga ako, but I try na magtrabaho as marketing assistant. Pero kasi hindi ko talaga kaya yung trabahong 8 to 5, tapos office work, talagang yun talaga yung passion ko, to talk people, to sell people, parang magbenta, makatulong sa tao. Ngayon lang kasi ako nakaranas ng isang trabaho na bukod sa kumikita ka ay nakakatulong ka at sobrang rewarding nun sa akin. Sa maniwala kayo at hindi. Alam nyo ba, nito lang din kami nakakuha ng bahay last January 2024 at sobrang saya, sobrang sarap sa pakiramdam na mayroon ka ng sariling bahay. Kumbaga sa ilang taon mong pangungupahan, alam mo yun, parang walang kasiguraduhan, walang kasiguraduhan yung pamilya mo kung kailan kayo titira doon sa inuupahan yung bahay kasi anytime pwede kayong paalisin ng landlord. Pero nung nakakuha kami, sobrang saya, sobrang, alam mo yun, tuwang-tuwa yung puso naming mag-asawa na kahit na sabihin mong true pag-ibig yon, napakasaya kasi alam mo yun, meron ng patutunguhan yung bawat bayad mo per month doon sa tinitirhan mong bahay, unlike doon sa inuupahan mo. So yun din yung isang nag-udyok sa akin sa pagre-real estate kasi gusto kong maramdaman ng bawat tao or yung mga nangangarap na magkaroon ng sariling bahay na kaya rin natin. Kailangan lang natin ng proper knowledge, kailangan lang ma-i-deliver sa kanila yung tamang information na hindi lang mayaman ang nagkakaroon ng sariling bahay, kundi kaya rin natin. Kailangan lang natin mag-comply ng mga requirements at saka syempre sa pagkuha ng bahay, hindi lang naman tungkol sa pera to. Yung sa paninindigan mo, sa pagganap sa pangarap mong sariling bahay. Yun lang naman at maraming salamat. Okay, maraming salamat sa insight, Jace, no? At sa iba, kung papansinin niyo yung commonalities, ay syempre naging home buyer sila bago sila naging real estate agent. At yung pagiging real estate agent talaga, nagbibigay din talaga ng flexible time. Especially, meron talagang mga tao, no, na ayaw mo ng 8 to 5, ayaw mo ng 9 to 6 na job, no? Ah, ako, ganun din, no? Parang naburyong din ako sa office work lang talaga. And nag-fit talaga yung real estate selling sa akin kasi nga wala ka namang sinusunod talaga na time schedule. At the more you work, of course, syempre, the more you can really have productivity or performance, no? Kaya, kumbaga dito sa atin sa real estate selling, wala talagang ceiling yung ating pwedeng kitain. Depende sa sipag na ibibigay natin at commitment na ibibigay natin, no? At ngayon naman, papakinggan natin ang isa ding former OFW natin na kasamahan sa RRCT Realty at pakinggan po natin ang kanya pong insights o ano ba yung maibibigay niya sa atin. Bakit ba siya nag-join bilang isang real estate agent? So, pakinggan natin si Lorena. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Lorena, isa po akong dating OFW for 10 years. Nag-join po ako sa RRCT dahil siyempre nabanggit din po kanina ni Sir Froilan na gusto po nating makasama yung family natin habang nag-work. At syempre po, dito kasi sa Pilipinas, bilang isang OFW, kapag nasa Pilipinas tayo is mahirap po talagang maghanap ng trabaho dito na kagaya po dun sa halimbawa kapag nag-a-apply po tayo ng ibang bansa is mabilis lang po tayong maka-apply. Dito po kasi sa Pilipinas, kung hindi po wala po tayong na natapos, ganun, nahihirapan po tayong makakuha ng magandang trabaho. So, yun po yung mga isa sa dahilan ko kung bakit po ako, ang tawag dito, nag-join po ako sa RRCT Realty. Good thing kasi kilala ko po si Sir Ralph, ang may-ari po ng RRCT Realty. Yun lamang po, and sana kayo din pa sa mga OFW po na kagaya ko na gusto din pong mag for good na dito sa Pilipinas. Isa po ang real estate
na pwede po ninyong i-consider na magiging trabaho po dito sa ating bansa kapag gusto na po ninyong mag for good. Yun lang po. Okay, salamat Lorena. Maghahanap pa tayo ng mga kasama natin sa RRCT Realty para tanungin natin sila ano ba yung naging reason nila, bakit sila naging real estate agent. So halika at huntingin natin yung mga yan. Dito tayo, former OFW din ito at ito si Kabahay, no? Meron din itong vlog, no, si Kabahay Goals. Sa'yo naman Rods, anong masasabi mo? Ano ba yung nagpa-entice sa'yo na mag-real estate at tahakin ang landas ng pagiging real estate agent? Ayun, salamat po boss and kumusta po kayo mga ka-RRCT? Ako nga po pala si Rodman Lapas. Dati po akong OFW for 5 years and umuwi ako sa Pilipinas. Sinubukan ko magnegosyo pero medyo mahirap pala talaga magnegosyo. Bagaman yung motivation ko sana ay syempre makasama ko rin yung pamilya ko habang nagninegosyo ako. Pero good thing talaga, sobrang thankful ako kay God dahil natagpuan ko yung RRCT Realty, natagpuan ko si boss sa YouTube. At all of a sudden, talagang kumbaga hindi ko to pwedeng itago, no, pero parang na fall in love ako sa real estate. Yung hindi lang sa selling, syempre sa una yun talaga yung gusto nating gawin. And then to generate yung income na yung talaga namang sky is the limit, yung kaya mong kitain dito sa real estate. Kitang-kita natin yan sa mga figures, even din sa mga top performers na kasama natin na nagiging inspirasyon namin, no, na talagang magsipag dito. Syempre as an employee, 8 to 5, minsan parang sobrang antagal na nung oras, parang gusto mo nang umuwi. Pero dito sa real estate, 24/7 tayo, gabi, even umaga, tirik ang araw, parang gustong-gusto mo. Ayaw mong sumuko, ganun. Talagang meron kang self-drive na talagang magpatuloy. Kaya sobrang grateful ako and hopefully ikaw na nakikinig, financially challenged ka tulad sa akin, hopefully ma-consider mo rin itong real estate na iyong, well sa una, as a source of income. Pero eventually, tulad namin sa RRCT Realty, na pamilya din yung turing sa amin. So, good luck sa'yo, ka-RRCT. Okay, maraming salamat Rods at thank you sa iyong insights, no? At maghahanap pa tayo ng ating interviewin dito right now. Sundan niyo ako dito. At itong aking sister na unang nagtiwala sa atin na maging real estate agent. At tatanungin natin siya ano ba yung kanyang naging motivation, ano ba yung kanyang naging reason, bakit siya nag-real estate. Actually ako ay isang public school teacher, no. Tapos more than 6 years na sa real estate. So at first ano pa ako talagang parang ay kailangan ko bang mag-join dito kasi hindi naman yun yung forte ko parang kumbaga hindi naman ako marunong magbenta, ganyan. So nahihiya pa talaga ako nga magbenta, di ba? So dahil nga si Kuya ay broker, parang ilang taon ba Kuya bago kami nag-join 6 years. na bago 6 kami years, nag-join. 2012, After 2018. 6 years pa nung simulan nag-broker si Kuya, kami nag-join. Tapos sa una talaga parang very challenging siya kasi hindi mo pa siya na-absorb kung paano talaga magbenta ng real estate. Pero yun nga, na-inspire kami kay Kuya kasi nung ayan na nakita na namin yung kanyang bunga nung kanyang pagtatanim sa pagre-real estate. Parang ay wow, parang baka pwede rin kami. So both kami ng husband ko, pareho kaming teachers and yun nga sa totoo lang mahirap magsimula. Pero kung titignan mo, no, more than 6 years ka na marami ka nang natulungang magkaroon din ng sariling bahay. And yung talagang yung parang kumbaga, kami kasi mula bata, parang nakikitira lang kami, si Kuya, no. Nakikitira lang kami. So parang simula nung nag-start kami na nakabenta kami ng isang unit, na-inspire ako doon na
ay posible palang magkaroon ng magkaroon din kami ng sariling bahay. So why not ituloy-tuloy na ito kasi yun nga parang yung personally gusto mo rin magkaroon ng sariling bahay and at the same time gusto mo ring matulungan yung ibang mga kapwa nating Pilipino na gusto rin magkaroon ng sariling bahay. And aside doon sa yung goal mo na magkaroon ng sariling bahay, and financially, syempre, yun naman yung talagang no? Kung tayo ay employed, so nagbe-base lang tayo kung magkano yung sinasahod natin. So fixed lang siya. Pero dito sa sales, the more na marami kang ma-produce na benta, the more na mas malaki yung iyong magiging income. So yun yung parang naging challenge sa amin na magtuloy-tuloy dahil nga sa dito sa more than 6 years marami na kaming natupad na mga pangarap namin. Nagkaroon na kami ng bahay, hindi lang isa kundi dalawa.